Pagdaan ni Mateo sa may pintuan ay napatingin siya sa labas ng bahay. He noticed a man standing beside his car, studying it. Agad niyang binitawan ang bitbit na bag at walang pag-aalinlangan na lumabas ng bahay. Yun lang mukhang nakaamoy ang lalaki na mapansin siya, kaya pasimpleng umalis yon sa tabi ng kotse niya. He took wide steps but the man was gone. Nawala yung parang bulat, may hinala si Mateo na ang sa talahib yun sumuot. He is not sure if that was a thief or one of the murderers. Alam niya at kahit niya itanong pa kay Attorney Villena na may kasulatan yon galing sa korte na hindi po pwedeng lumapit ng mga sangganong yon kay Clea. Pero di siya mapwedeng umasa roon. He won't wait until he sees her dead before he takes too much discretion. And before he practices careful and sensible defense against those bastards, he inhaled deeply and walked back inside the house. Eksakto naman nag-ring ang smartphone niya. Nakitang mommy na naman niyang tumatawag. Mom! Walang buhay na sagot ni Mateo. Alam na kasi niyang mangungulit na naman ang ina niya dahil wala na naman siya sa mansyon. Mateo, anak, where are you? Bungad ka ganito sa kanya. I'm working, Mom. I'm quite busy. I'll call you later. Tinikal na niya ang aparato sa tenga pero nagsalita ulit ang matanda. Don't you dare hang up on me now, Mateo Arturo. Masungit na palatak na matandang ginang kaya nailing na lamang siya. He is not Mateo Arturo, for Jesus' sake. Bakit tuwing naiirita ang mommy niya, ganun nagiging tawag nun sa kanya? Mommy, please. I'll explain next time. Pero kung pakikiusapan mo ako iwan ang trabahong to, I'm sorry but I can't. You know how hungry I am when it comes to helping other people? Inunahan na kagad ni Mateo ang ina. Kontrang-kontra kasi to sa pagiging sundalo niya at walang magawa dahil sa matigas na tingga na bala ng ulo at pinanindigan niya. He has a mentality that he believes his job behind. It seems like he is also trashing the poor people who are badly in need of his help, like Leia. Di man talagang mahirap ang dalaga, wala naman kakayanan na mag-hire ng isang protector. Sayang naman ang ganda kung mapapatay lang at magagahasa ng masasamang tao. He heard an audible sigh on the other side of the line. Wala naman akong sinabi. Sana lang naman wag maubos ang 2 buwan mo. Sinabi sa akin ng ate mong tungkol dyan at best friend pala ni Ninyang batang tinutulungan mo. I know that girl, quite about her. And I know what happened to her family. Bisitahin mo lang sana ako paminsan-minsan naman at huwag mong makalimutan na may mommy ka pa. Kagabi nasa babae mo na kagad ikaw. At ewan ko ba kung bakit ang sekretarya mo nakasampung tawag na ngayong araw at nangungulit daw yung babaeng kinama mo. Ano na ba, Mateo Daldal na noon na inaalog-alog niya ang phone niya. Mom, choppy. Choppy, Mom. Bye. I'll call you later. Pagkukunwari ni Mateo sabay ngiwi. Hello, Mateo? Love you, Mom. He hangs up. Para siyang natanggalan ng bala sa katawan matapos ang tawag at masiksik ang smartphone sa bulsa ng pantalon. Arturo ng tawag. Nang di naman Arturo ang pangalan niya. Sermon ng sermon, nakala naman 15 pa lang siya. Matanda na siya at tuli na. Kumakama na nga siya ng babae kaya hindi niya na kailangan ng pangalan ng ina niya. He is very independent and he does not need a mentor. He can learn on his own and he can figure out what's better for his life and it's no other than his job. Marahan niyang sinusiyan ang doorknob ng kwarto ni Clea at tinulak ang pintuan. Balot ang buong kwarto ng kulay orange at pulang wallpaper. Mainit sa mata pero maganda. The orangey color is bouncing back at each wall. Even the lamp is orange in color though heart in shape. Halos lahat na makita ni Mateo korting puso. Parang araw-araw Valentine's Day sa kwarto ni Clea. But he knows all the decorations and even the colors represent something about her personality he want to dig into. May misteryo sa mga mata ni Clea at may takot na hindi mailabas. Hindi siya doktor sa pag-iisip at di niya kailangan maging doktor para mabasa ang isip ni Clea. Pero ramdam ni Mateo hindi buong tiwala nito sa mga tao, lalo na sa mga kalalakihan. Tama lang naman yon dahil babae ito, pero hindi dapat ganun sa kanya. Hindi nga dapat na matakot sa'yo? Kontra ng isip ni Mateo. He is a dangerous guy. He is more dangerous than those culprits who tried to rape and kill Clea. He's dangerous in bed but harmless. He does not beat a woman and he will never hurt a woman physically. Kaya nga ayaw niya magkaroon ng girlfriend dahil ayaw niyang makasakit ng iba. Mas mabuti ng malinaw na purong one-time affair lamang ang meron kaysa umasamangin at masaktan sa bandang huli. Sinilip ni Mateo ang walk-in closet ng dalaga at nandun ng mga laroang pambata.
May isang bintana ron na salamin pero hindi ko naman nabubuksan. Binuksan din niya ang mga cabinet at nakita niya ang mga damit ni Clea nakatupi at ang iba nakahanger. His lips parted involuntarily when his eyes caught some sexy lingerie hanging inside the closet. Napangat ang kilay niya at naibaba pa niyang suot na sunglass sa may ilong niya. She wears these sexy outfits? Mga maluluwang yon ang kamiseta, may kapartner ng mga sobrang ikling silk at cotton shorts. Mukhang wala nang itatago pa ron sa mga damit na yon. Konting bukaka lang, langit na kaagad. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kokote niya. Kaganyang sudarang panara ng aparador at tinubad ang sunglass. Parang pinagpawisan siya ng malalamig. Masama ang epekto sa kanya ni Clea at nararamdaman na yon. Normal yon pero para sa kanya abnormal. Hindi naman po yata kasamang pagbulatlat ng wardrobe ko sa trabaho mo, Tito Mateo? Matari na saad ng dalaga sa kanya at inangatan pa siya ng kilay. At first look, he was lost, but he managed to get back his stance. You should never question me, Clea. I have to check all the things that I have to pay closer enough attention to. I know what I'm doing and you must let me do my job. That is, kung ayaw mong mawalan ng libreng security. Niniyad ni Mateo ang dibdib at saka naglakad, papalabas ang walk-in closet. Hindi naman umimik ang dalaga talata sa mukha na parang napahiya dahil sa sinabi niya. Sa pinakaunang pagkakataon sa tambuhay ni Mateo, parang siya pa nasaktan dahil sa binitawan niyang salita. Kita kasi niyang napayoko ito ng kaunti, parang nawala ng taray ang mukha. It was replaced by regret and sorrow and he felt so guilty for that. But it's never his nature to apologize and even swallow back his own words. Nagtuloy-tuloy lang siya at nagkunwari na hindi niya yon nakita. Kakain lang po, Lieutenant General, Clea declared lifelessly. Nilingon niya ito. She's looking at him but immediately darts out of the room. So, Clea is sensitive. Ngayon may isa na siyang ugaling nalaman tungkol dito. Mukhang maramdamin, kahit hindi pinahahalata, malamang matampuhin din. He stares and smiles on his own. She reminds him of someone from his past, si Dennis, ultimate crush niyang babae nung high school. Dinaan niya sa galawang Bustamante kaya napasa kanya. He was her first and she was her first too. Mas matanda sa kanyang 2 taon, pero nang sumampa ng 18 biglang nabuntis na ibang lalaki kahit mag-boyfriend pa sila. Ngayon hindi niya na alam kung sanang kaya sa isang babae na naging kasintahan niya. Yun lang ang seryoso niya at hindi niya na nakuha pa na magseryoso ulit. Kaya ayaw niya ng commitment kasi alam niya, masakit ang maloko at masaktan. Worse is to wait for nothing in return and to be left stranded all alone in the middle of nowhere after falling in love too deep. And Clea reminds him so much of Dennis' sensitivity. Nakasimangot na inihanda ni Clea ang pagkain sa mesa. Halos ibagsak ang mga pinggan at kutsara matapos bumaba mula sa kwarto niya. Parang trumpo na paikot-ikot sa tuktok ng ulo niya ang mapang-insulto sa kanya ni Mateo. Kaya't sumama ng hustong loob niya at alam niya, kahit pinilit niya na wag ipahalata, alam niya nakita yon ng binatang matanda. Ay, may ayaw magpakain? Biro ni Debbie sa kanya kaya lalong nanulis ang mga labi niya. Paano? Napaka-gentleman naman ang tito ni Ninya. Wala ka na bang ibang tiyuhin na po pwede maging security ko? Alam ko naman na libre nga ang service kasi wala nga akong pera, di ba? Pero dapat ba i-emphasize pa? Ines na pinukol ni Clea ng tingin ng kausap na kaibigan. Hindi naman yun nasaktan dahil parang nalukot din ng mukha. Wala na. Marit lang naman ang family ni na mommy, alam mo rin yan. At si Tito Mateo kaya sa isa niyang pinsan. Pagtsagaan mo na masasanay ka rin. Dead man na lang beshi kapag below the belt ang tira. Payo noon sa kanya. Ewan, I will kick him if he'll do that again. Banta ni Clea sabay kuyom ng mga kamao. Don't! Sayang ang eggs. Humagkikik namang saba ni Lira. I'm sure hindi ka tatama, beshi. Bubullseye ka lang dun kapag bibig ang ginamit mo sa pananakit. Sabi ni Ninya kahit natigilan si Clea sa pagsasaayos ng mesa. Ano? Kakaritin ko siya, ganon? Her brows furrowed. Sabay-sabay na nagtawanan ng tatlo. Si Clea lang ang hindi natawa. Ewan ba niya? Problemado na nga siya sa buhay niya dahil sa nakalayong mga mamamatay tao. Problemado pa rin siya sa kanyang defender. She does not have the right to argue. She doesn't have the right to express her opinions because every time she attempts to say something, the old Lieutenant General has always something opposite to her thoughts and always blocks her very frankly. Nako, kung binabayaran lang niyang lalaking yon talagang dadaldalan niya ng husto. Yun ang mahirap sa libre.
Walang karapatang tumanggi ang katulad niya na nakikinabang sa mapagkawang gawang militar. Kagatin mo sa Egis. Lumakas ang tawa ni Debbie, pero natigilan ang batuhin niya ng potholder na hawak niya. Kadiri? Kagatin sa Egis? Kakagat na lang siya sa puno na 100 taonin na aratilis. Wag nang sa ano ng lalaki, no? Isa pa, matanda na si Lieutenant General Mateo. Baka makunat ng balat ng lalaki. Di natabla ng ngipin niya. Diyos ko po. Nagpaantanda na si Clea ng Cruz dahil sa naisip niya. Ni sa pinakabastos na bangungot, hindi niya maaatim na makita ang sariling kumakagat ng thunders. Will you stop? Mamaya marinig ka ng matandang binata na yon. Hinabi pa nung panahon ni Urduha, patay na naman ako. Alam niyo namang sinalo lahat ng kasungitan, magbibiro pa kayo. Irap niya sa mga kaibigan. She leers when Mateo walks in. He is carrying Cutie in his monolithic tan arm while fondling the Persian's head. Pikit na pikit ang pusa at mukhang nakangiti. In fairness sa pusa niya, marunong kumilatis ng pogi. Hindi kasi yun malapit sa tao, pero bakit nagpakarga sa lalaki? Nagkatinginan silang magkakaibigan at daw na si Clea na upo sa silya nang di inalok ang binatang militar. Hindi daw kasi to kumakain ng hindi gulay, kaya wag na lang niyang alokin dahil puro dilata naman nakahain. Kain ka na, Tito Mateo. Aninin niya dito at may kasama pang ngiti. I did not eat canned foods, Niña. Go ahead, ladies. I'll just eat somewhere else later. Tangge ni Mateo pero hindi ni Clea to pinansin. Sa totoo lang, lubos naman ang pagpapasalamat niya sa tulong ito para sa kanya. Yun lang hindi niya magawang sabihin dahil parang daig pa nitong lalaking pinaglihi sa baradong lababo. Bara ng bara kasi. Pakiramdam niya tiningnan niya ang kanyang sarili bilang isang taong may malaking kaalaman at superioridad. At siya'y walang iba kundi isang 18 taong gulang na estudyante na dapat matuto mula sa kanya. Okay lang na mag-aral hanggat ang kanyang guro ay sapat na mahusay para maging kanyang tagapayo. Hindi lamang isang 35 taong gulang na tenyente general na ang kayabangan ay sumobra sa tahi ng kanyang ulo. At tapusin mo agad ang pagkain mo, little Nina, para pauwi na kita pagkatapos niyan lahat. Isa-isa ni Mateong tinignan ng mga kaibigan ni Clea habang siya naman nagkukunwaring busy sa pagkain. Pero ang totoo parang wala naman yata siyang malasahan. Busy kasi tenga niya sa pakikinig sa litanya ni Padre Mateo. Kaya parang nawalan siya ng taste buds sa andila niya. And you? Biglang dugtong ni Mateo na nagpaangat sa kanyang mukha. Umawang pang labi niya at napatanga. Ano na namang problema nito sa kanya? Di na nga siya nagsasalita. Nasisita pa siya. You got to come with me. I will not leave you here all alone, he enunciated. She did not respond. Yumuko siya ulit at pinagpatuloy ang pagkain. As if she had a choice. Baka nga pag inutusan siya nitong magtumbang preso sa ibabaw ng balance beam, wala pa rin siyang choice kundi umoo. Paano pa siya tatanggi naman kung bawat sandaling magsasalita siya ng kontra dito, ipamumukha ni Mateong hindi niya to sinusweldohan ni Singkong Duling. Wag lang siyang mapunot, makakatikim din to sa kanya, kahit mas matanda pa ito sa isang Lieutenant General. Yes, Mac Mateo, she murmured on her spoon. Pasimple si Clea ang sumulyap nang sa pag-aakala niya ilalabas na ito, pero nakatingin pala to sa kanya. Ano na naman? Mabuti na lamang at naiwasan nitang kumulmot sa ulo. Kinabahan kasi siya bigla sa titig nito. She is acting like that since the massacre happened. Takot siya sa mga lalaking tumititig sa kanya. At gumingisi ng di kaaya-aya. She feels so unsafe, but she has to admit that she quite trusts Nina's uncle. Kahit masungit ang binata at mayabang, palagay ang loob ni Clea dito kahit na paano. Katulad din sa abogado niya na palagay ang loob niya. Yun lamang. At hindi siya nakatitig ng matagal kasi madalas niyang naalala ang palatak na rapist na gumahasa sa mommy niya. Nakakaakit daw ang titig niya at hindi na magtatagal ay makukuha rin siya. Kagad si Clea ang napanunok at nabitawan ng kutsara, sabay ng pag-iwas niya ng paningin. She felt her temples palpitate as memories flashback. Sumisigok ng mommy niya dahil sa laslas sa leeg, ginagahasa pa ng lalaking yon na parang may lahing African. Hindi mga taong mga lalaking yon kung hindi Diablo. Maras siyang umiling na biglang pumait ang panlasa niya. Okay ka lang? Inawakan siya kagad ni Lyra sa braso. Noon si Clea napakurap at tumango. Tila nawalan siya ng ganang kumain dahil sa pagbalik ng mapait na kahapon na nagpabago sa buhay niya.
Kung di namatay ang mga magulang niya, sana hindi siya mag-isa. Sana may nagmamahal pa rin sa kanya ng buo. She's craving for a motherly and fatherly love and no one is giving her. Inggit na inggit siya sa mga best friends niya dahil ang mga ito ay buo ang pamilya. Samantalang siya wala. May lola siya pero hindi naman siya magawang maipagtanggol dahil sobrang tanda na at ulyanin pa. Lahat na lang ng miyembro ng pamilya na naiwan sa kanya ay iniwasan niya at pinabayaan. Minsan gusto niyang tanungin kung ano ang ginawa niya para maging hindi patas ang pakikitungo sa kanya ng mga taong iyon. Biktima lang siya pero nakikipag-ugnayan sila sa kanya na para siyang mamamatay tao. Kumain ka ng mabuti at huwag kang matakot. Nandito si Tito Mateo para protektahan ka kahit ano pang mangyari. Hindi na mawawala sa iyo ang kahit sa isang bagay na meron ka. Beshi, your life. Salo kagad ni Nina, tsaka tumayo sa may likuran ng upuan niya. Niyakap siya nito sa leeg at sumunod naman ang dalawa. Diba, Tito? Diba hindi mo naman sa iiwan hanggat hindi pa nakukulong yung mga bad guys? Nina even asked Mateo. Hindi si Clea tumingin sa lalaki na kayo kulang at naghihintay ng sagot. Malinaw naman na sinabi ni Mateo na aalis din bago matapos ang 2 buwan. Iisa lang ibig sabihin noon. Kesyo nagkulong o hindi, aalis ito't may iwan siya sa kustudiya ng pulisya. I don't make promises, Nina, but I assure that before I leave, they are already dead. Sagot ni Mateo sa pamangkin. Kita mo? Safe pa rin kahit naiwan ka ni Tito. Normal na ulit ang life at magiging happy na ulit. We're always here for you. You gotta remember that. Alog pa ng kaibigan sa kanya habang yakap siya. Oo nga, and your parents are your mommies and daddies too. Dugtong naman ni Debbie. Alam ni Clea yon kaya marahan siyang tumango. Mabuti na lang hindi pinaliwas sa mga kaibigan niya ng mga magulang ng mga yon kahit na delikadong mapasama sa kama ngayon ng kahit na sinong tao. Hindi niya alam kung kailan kasi susugod ang kalaban at malamang madadami ang taong nakadikit sa kanya. Ayaw naman niyang kusang itaboy ang mga kaibigan dahil wala nang maiiwan pa sa kanya. Her friends are all that she ever has and they are just not ordinary friends for her. They are her sisters and the only people who make her happy. Sila lang yun at wala nang iba pa. He was forced to leave the girls because he felt that his muscles were tensing. Nabuhay ang galit ni Mateo na makita niya kung gaano kalungkot ang mukha ni Clea. He had figured it out so very clear. Alam niyang bumalik ang pangyayari ngon sa isip ito kanina. He is not yet fully aware what happened 3 years ago, but sure it was more than a tragically traumatizing incident. Para nagawa ng mga hayop na yun ang ganong klaseng krimen. Naaawa siya. Yun ang totoo. Malalaman niya rin ang lahat oras na magtanong na siya rito. Mahirap man balikan, pero hindi po pwedeng hindi kwento sa kanyang dalaga ang lahat-lahat. At oras lang na makaharap niya ang mga lalaki na yon. Wala siyang segundong sasayangin. He will make them pay and will give Clea the justice that she deserves for her parents in his hands. Sasaklawan niya ang batas kung kinakailangan at walang batas na po pwedeng pumigil sa kanya. He will never risk many people's innocent lives for the sake of 2 demons. Walang dapat pagpilian pa dahil papatay siya ng 2 demonyo para sa kabubuti na nakakarami kahit pa sumailalim siya sa masusing investigasyon. He will never lie and he will never regret it.